Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius sa buong buwan ng November 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading nyo, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong klaseng reading. Okay, yung lalabas. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kang energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Dito, pick a card reading ha. Ano lang siya, magkakaibang senaryo. Okay? Minsan kasi hindi nagtutugma sa buhay natin ng isang deck lang. Diba? So, kung hindi magtugma sa inyo yung kwento, edi adjust nyo na lang. Dito, kung hindi pa rin, edi dito na. Okay? Hanggang sa makarelate kayo. Teka, ito. Tunay natin. Temperance. Well, ang dating dito may ni-reject na reconciliation. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Parang may dumating na opportunity at ang opportunity ay tungkol sa reconciliation. Pero ni-reject nga eh. Hindi pinansin. Ganun ang Kasi ayun, may na-offer yung ghost na something, tapos hindi niya pinansin yung offer nito. Saya pa naman ng itsura ng ghost. Sa iba siya nakatingin dito. Ito yata gusto niya. Yung tinapay kaysa yung dala niyang cup. So again, parang na-reject, di ba? Ito naman topic ay reconciliation. Usually, temperance ay balance. So, alchemy nga raw siya. Pero, doon din siya nire-relate sa reconciliation. No, ano nangyari, no? Naging werewolf na to. Para kasing nalinlang eh. Kasi di ba tao siya? Ay no, tao yung damit niya oh. Tapos nung nagbilog ang buwan, biglang nag-ibang anyo. So, siguro ang naging problem ay deception. So yan, yun yung problem. Deception. So anong klaseng deception ba to? Deception, Queen of Bats. Ano kaya? Hirap naman ito. Anong klaseng deception? Queen of Swords. Mind game siguro. O mixed signals. Ayun lang naisip ko. Parang akala ng iba sa inyo. Parang pinaasa. Ganon. Kasi iba yung inakala eh. So, parang pinaasa. Na friends zone siguro. Yung iba sa inyo. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na to, edi feeling rejected pa rin kayo dito o feeling sad.
Na parang gusto nyong mapag-isa. Kung nangyayari na. Pero kung hindi pa, ganyan nga. Yung feeling nyo may gusto sa inyo pero wala pala. O feeling nyo nagugustuhan na kayo pero hindi pala. Kaya ganyan. Basta friends zone. Hanapin nyo na lang yung meaning sa internet na friend zone. Akala nga type sila, hindi pala. Umasa ba? Umasa sa wala. Anyways, ito yung description ng tao dito sa kwento. Bukod sa Aquarius. Malamang Aquarius yung magpa-friend zone. Kasi sila lang naman yung ganun. Pero, sila lang yung mahilig sa ganun. Yung platonic connection ba? Pero minsan sila rin yung napa-friend zone. So, case-to-case basis. So, ito yung taong involved bukod sa Aquarius. Average build. Hindi daw ganun ka sexy yung katawan. Average lang, hindi siya payat, di maskulado. Average lang. Ano to? Australia. So, yung iba sa inyo, may kadil siguro at ang kadil ay Australian. O baka yung other person ay nasa Australia. O may Australian bloodline. O basta ganyan. Half Australian? O purong Australian? O nasa Australia? Yung tao dito, pwede rin ganun. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fits sa sitwasyon nyo. Mature. So, yung other person, bukod sa inyo, ay may edad na, mature eh. O, parang ganito. O baka naman matured mag-isip. Kundi yan literal na may edad na. Kasi kung may edad na to, mga 40 pataas. Kanina Australian, ngayon Hispanic o Latino. Foreigner siguro. Yung iba sa inyo nagdi-deal siguro sa foreigner. At dahil puro foreigner to. May lahing ganito, Hispanic o Latino. Tayo rin naman di ba, Pilipino? Nanalo nga si Winwin Marquez sa, ano ba yun? Yung Hispanic na pageants. Di ba? Ano ba yun? Pageant yun. Hispanic pageant yun. Noong 2017 ba yun? Nung nanalo si Winwin Marquez. 2017, 2018. Hindi ko na malala. Anyways. Particular to. Latino, Hispanic. So, may pagka-foreigner. Again, bloodline. Saan ba yung Latino? Saan ba yung lugar na yan? Latin America. Countries. Ayan. Ayan. Yan yung description natin. Kundi Australia, Latin America. Doon yung Latino. Ano tong Hispanic? Hispanic American. Ano ba yan? Wala naman kasi akong alam sa mga map na to. Spanish. Hispanic naman ay Spanish. Ano yun? Spanish, Latin. Ewan ko kung isa lang ba yan. Basta ganun. Napigil nilang maghanap sa internet. Naloka ako dito. So, kung di kayo makarelate dito sa mga description na to, ito naman yung zodiac sign. Cancer, ay, Pisces pala. Ano pala to? Moon. Ito ay High Priestess. Nakita ko si Moon eh.
Ito, Cancer o Aries. Ito pa, dagdag. Cancer na naman. So, particular Cancer. Tapos, Aries. Alin man dyan. Ngayon, punta tayo dito. Oh. Ano to? Ang ganda nito, oh. Ba't may ganito? Naloka ako. So, ang dating, may good news na paparating. At ang weird, kasi yung good news ay manggagaling sa chismis. Parang mangyayari pa lang, sasabihin pa lang sa inyo, alam nyo na, yung good news. Sabihin natin, example, ipopromote daw kayo. So, hindi na kayo na-surprise kasi nakarating na agad sa inyo yung balita. Okay, dahil sa chismis. Example yon. Ano pa? Sabihin natin, kinichismis kayo ng ibang tao. Good news kasi titigil na sila for some reason. So, siguro, iba na pagchichismisan nila o lilipat na sila ng ibang bahay. Okay? Ewan ko, for some reason, titigil na yung chismis. Hindi na kayo abalain itong mga chismoso-chismosa. Okay? O baka naman halimbawa lang, may hindi na kayo nakakausap na tao, pero interesado pa rin naman kayo somehow na yun nga, makausap pa rin sila. Okay? Yun nga lang kasi for some reason, natigil yung communication. So, kung ganun ang case, baka mag-reconnect ulit yung iba sa inyo. So, someone na interesado pa rin kayo. Okay? Makausap pa. Somehow. So, sabihin natin naging toxic yung sitwasyon ng iba sa inyo, whether sitwasyon literal to o environment ang naging toxic. Good news in a way na mawawala na yung kinatotoxican nyo o kung environment, di magiging healthy na. Hindi na siya toxic. Ngayon, eto naman, advice to. Halimbawa, may dumating na good news sa buhay nyo. Hindi siya advisable na ikwento. Baka ma-evil eye pa o ma-jinx. So, kung may something na dumating sa buhay nyo na good news, whether literal na dumating o iniisip nyo pa lang, at ito ay about fulfillment, happiness, huwag nyo na ikwento sa iba. Kasi nga, ayan yung mga chismosa dito, ma-jinx pa yan. At di na mangyari. Okay? Wala nang basic. So, kung good news, tahimik lang kayo. Huwag nyo i-post sa social media as in, i-keep nyo lang sa sarili nyo. Eto. Punta na tayo dito sa last deck. Ano pong masasabi nito? Dalawa agad Strength. So, ito maganda in a way na magiging matatag ang connection ng iba sa inyo. Ano yan? Strong connection. Ito, applicable sa mga connected na sa buhay nyo. Ibig sabihin, friendship, family.
katrabaho na, yun nga, buo pa rin ang connection, walang betrayal. Okay? Na maaaring mangyari. Pero again, piliin nyo yung sasabihan nyo ng sikreto. Pero, mas maganda nga, buong November, wag na kayo masyadong magkukwento ng mga ganap sa buhay nyo. Kasi nga, hindi natin masasabi kung sino yung totoo at hindi. Kasi minsan, tayo mismo, akala natin, nagkakamali tayo ng akala. Akala natin totoo sa atin yung tao. Tapos, ang ending, di pala. So, mahirap nga kasi malaman kung sino yung totoo sa hindi. Whether best friend mo pa yan o hindi. Maganda kung i-secret na lang ng iba sa inyo ang dapat i-secret sa November. Lalo na yung mga magagandang opportunity na yun nga, baka dumating sa inyo. Huwag niyo muna sabihin sa iba, baka hindi pa siya mag-manifest. So, sabihin niyo na lang kapag nag-manifest na. Para sure na hindi na siya ma-jinx. Okay? Kasi yun nga, may darating na parang opportunity. Example, magpapatayo ng business yung iba sa inyo. Uutang siya dun sa kakilala niya. Sabi nung kakilala niya, pautangin siya. So, wag niyo muna sabihin sa ibang tao na ganun yung plano niyo. Kasi nga, ang ending, baka hindi pa matuloy yan. Maganda kung sabihin niyo na lang kapag buo na yung business niyo. I mean, halimbawa, uutang pampatayo ng salon. Halimbawa lang. Sabihin niyo na lang pagtayo na yung salon. Di ba? Kaysa yung hindi pa tayo yung salon sa kanya sinabi. So, baka hindi pa matuloy. Di ba? Baka maunsyami pa. So, kapag ready na talaga, mag-opening na yung salon. Di sa kanyo, sabihin sa kakilala nyo na yun nga, magpatayo kayo ng salon, ganon-ganon, everything na tungkol sa gusto nyo mangyari. Tungkol doon sa salon. Kapag buo na yung salon sa kanyo, sabihin. Pero kung wala pa, at ginagawa pa lang, mahirap. Baka ma-jinx pa o mamalas pa o ma-evil eye pa. So, keep nyo na lang sa sarili nyo muna yung secret. Okay? O plano nyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.